Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming lakas at kapahingahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa iyo nagmumula ang habag at kapatawaran. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw po ang nagkakaloob ng liwanag at pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na yun, nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Paraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 piling karwaheng pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang Paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi-Harirot sa tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibangan sa amin? Sa aming Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo nga ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat ibig pa naming manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ko tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo pang
pagmatigasin ng ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayot kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Paraon sa dagat ng mga tambo ay mga silusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyat kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Walang ang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilaralawan ng nangyari kay Propeta Jonas, kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda. Gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas.
ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa darating pong Miyerkules ay nakatakda po akong umalis kasama ang ilang mga kabataan at mga paring lingkod ng mga kabataan sa iba't ibang dioceses sa Pilipinas papunta po sa Roma, Italy. Ito po ay para dumalo sa Jubilee of the Youth. Jubilee celebration po sa Roma, sa Vatican, para sa mga kabataan. Gayunpaman, ilang araw na lang ang natitira pero may mga ilan pa ring kabataan ang naghihintay kung sila ay bibigyan ng visa. May mga ilan na rin pong na-deny. Ito po ay mahirap sa aking pakiramdam dahil mga bata na dumaan sa aming sariling pagsusuri, pangingilatis, mga bata na aming nirekomenda na para mabigyan ng visa, pero alam naman po natin, wala sa atin ang kapangyarihan, no? Kung bibigyan ka ng visa o hindi. No? Tayo po ay umaasa na lamang na pagkatiwalaan para mabigyan po ng visa at makapasok sa mga bansang ito. Ito po ay pangkaraniwan ko ng karanasan. Sa katunayan po, 7 beses ko na pong nararamdaman ito. Mula nung ako ay naging pari. Sa bawat pagdiriwang ng World Youth Day, mula pa noong 2005 sa Germany, at every 2 or 3 years, nagkakaroon po ng World Youth Day. Ito po ang lagi kong karanasan. Ang piliting kumbinsihin to win the trust ng mga embahada para pagkalooban ng visa itong mga representatives nating mga kabataan. And it's been my experience, from time to time, I got frustrated. And it was not a good feeling, especially pag nakita mo yung mga kabataan na umaasa, sabik na sabik, kumatawan sa Pilipinas, makaranas ng isang international gathering of young people sa ibang bansa, na pagkatapos ng ilang buwang pag-asa, sa bandang huli pala po, ay hindi mabibigyan ng visa. Para po sa amin, kagaya ko po na naglilingkod na pare sa mga kabataan, ito po ay mahirap. Ito po ay isang palagi ang pagsusumikap na patunayan sa mga embahada na itong mga kabataan na ito ay karapat-dapat na pagkalooban ng visa. It was a constant struggle to prove, to win the trusts of these people, to grant an opportunity for young people to experience a once-in-a-lifetime of gathering of young people in faith sa ibang bansa. Sa akin po, hindi problema dahil pare, ika nga, madali pong I guess that feeling na nararamdaman ko
ay that perhaps the same feeling na nararamdaman ng Panginoon dun sa mga Pariseyo, sa mga Eskriba, o maging sa pangkalahatang mga taong mga Hudyo lalo na nung panahon niya. Bakit? Dahil wala nang ginawa ang Panginoon para patunayan to the Jewish authorities, Pariseyo, saserdote, mga punong pari, na patunayan sa kanila na siya ay karapat-dapat sa kanilang pagtitiwala, na siya ay karapat-dapat na pakinggan, na siya ay karapat-dapat na paniwalaan. But time and time again, ang Panginoon nabibigo. Ang Panginoon hindi binibigyan ng pagtitiwala ng mga tao. Kagaya na nga po sa Ebanghelyo ngayon, na kung saan yung mga Pariseyo at Eskriba humihingi pa rin ng ebidensya. Bigyan mo kami ng tanda na pagkatapos niyang gawin ang mga pangangaral, pagkatapos niyang mamuhay dun sa kanila, kasama nila, pagkatapos niyang gumawa ng maraming himala, naroroon pa rin yung mga Pariseyo at Eskriba, humihingi pa rin ng patunay. Humihingi pa rin sa Kanya ng patotoo na siya ay karapat-dapat pagkatiwalaan nila. And you can imagine, after all the efforts ng Panginoon, He would always, or from time to time, be frustrated. Dahil yung mga tao ayaw maniwala pa rin sa Kanya. Yung feeling na yon, palagay ko po, karanasan din ng iba sa atin. Karanasan ng iba sa atin sa kanya-kanyang mga pinagtatrabahuhan. You are doing your best, nagsasakripisyo ka sa trabaho mo, hindi ka na nga sumisingil ng overtime. Kahit hindi na nga sakop ng iyong trabaho, ginagawa mo. Kahit walang nakakakita. Pero hanggang sa huli, nagdududa pa rin ang mga boss mo. Humihingi pa rin ng patunay. Karanasan din po ito ng mga magulang na pagkatapos itaguyod, magsakripisyo, palakihin, paglingkuran, ialay na nila ang kanilang sariling kaligtasan, ialay nila ang sarili nilang kalusugan para sa kanilang pangapamilya. Pero tila, yung mga anak nila, hindi pa rin lubusang nagtitiwala sa kanila. Masakit sa panig ng mga magulang iyaon. Na minsan sinasabi pa ng magulang, ano pa ba ang dapat kong gawin para paniwalaan mo ako o pagkatiwalaan mo ako? Ito pong karanasan na ito ay pangkaraniwan din pala sa atin. At marahil ito'y nararanasan natin para ipaintindi sa atin kung ano din ang nararamdaman ng Diyos sa atin. Na sa araw-araw ng ating buhay, na sa bawat minuto, oras ng ating buhay, ang Diyos hindi humihinto sa Kanyang pagsusumikap na makuha ang ating tiwala. Na tayo ay tuluyan ng magtiwala at maniwala sa Kanya. Ngunit sa Kanyang banda, from time to time, ang Panginoon laging nabibigo sa atin. Bakit ko sinasabi ito? Ito ay paanyaya po sa atin sa araw na ito, sa misang ito, na marahil suriin ang ating sarili at tanungin ang ating sarili, nagtitiwala na nga ba talaga ako sa Diyos? Pagkatapos ng maraming himala, pagkatapos ng maraming tugon, sagot ng Panginoon sa ating daing at panalangin, sa maraming himala na ating nasaksihan sa buhay natin at sa buhay ng ating mga mahal sa buhay, nagtitiwala ba talaga ako sa Kanya? Nagnaniniwala nga ba talaga tayo sa Diyos? O baka naman hanggang ngayon,
atin pa rin hinihingi sa Diyos ang patunay ng kanyang pagmamahal. Baka hanggang ngayon, naghahanap pa tayo ng patunay sa Diyos ng kanyang pagkilala, pagkupkob, pagkalinga, at pagmamahal sa atin. Ikaw, naghahanap ka pa rin ba? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa ng Diyos? Kailan tayo lubusan at ganap na maniniwala at magtitiwala? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makatataka sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad, naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasa mo mula pa noong una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, na kayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tindapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawing katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus, minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinagbutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan at sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sumagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.